Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. Diyan sa mga followers natin sa ating FB page na ETTY Alvin, saka sa ating YouTube channel. Magandang araw sa inyo. Doon sa mga first time na tayo mapanood, probably naligaw lang tong video ko sa inyong feed, sa inyong mga reels. Welcome sa aking channel. Try to look around. Marami tayong mga videos dyan. Baka nandyan yung sagot sa inyong mga katanungan, sa mga concerns ninyo tungkol sa batas, lalo sa employment laws. Tingin-tingin na lang kayo. Alright, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa question ng isang subscriber natin. Kasi nga, siya, employed sa isang company. Naka 10 years siya doon, tapos nilipat naman dito sa another company. So, nung nilipat doon sa another company, na nagpapasahod sa kanya ngayon, nawala na raw itong 10 years na itinaga niya doon sa serbisyo sa unang company. Tapos, humingi doon siya ng letter of transfer, pero hindi naman siya mabigyan-bigyan. Dahil magkaiba daw ang name ng company. So, ano ba ang rule sa ganito? Is there such thing as nilipat ka from company A to company B pero considered ka na nag-serve na rin sa company B ng ganun katagal samantalang magkaiba naman yung mga pangalan? Sasagutin natin yan, but first shoutout muna natin yung mga masugid nating subscribers and followers, yung mga nag-share at madalas manood ng ating mga videos. Unang-una, dapat maintindihan ng ating mga manonood, no, na pagka ang kumpanya ay korporasyon, yan ay considered na may hiwalay na personalidad, no? Sa may-ari, hiwalay na personalidad sa ibang kumpanya. Pag sinabi mong sa may-ari, mga stockholders, kasi ang may-ari ng korporasyon ay stockholders. May mga kumpanya naman na sole proprietorship ang registration sa DTI, no? Kasi ang corporation sa SEC yan. Kapag sole prop, ang may-ari niyan saka yung kumpanya, tuhog yan. Iisa lang yan. So itong question natin, hindi malinaw kung corporation, but I assume na corporation ito. So company A to company B. Sa company A, naka 10 years siya. Sa company B, bago lang pero ayaw i-recognize yung kanyang 10 years in service sa company A kasi nga siya daw ay nasa ibang kumpanya, iba ang pangalan. So, dahil nga na ang isang kumpanya, korporasyon, ay hindi kaparehas ng another corporation, considered dyan na magkahiwalay na entity. Kaya nga doon sa mga meron ng labor case na for execution, kung ang inyong kalaban ay halimbawa si Mr. X, may-ari siya ng dalawang corporation, corporation A tsaka corporation B. Kung ang tinalo ninyo sa labor ay corporation A at ang may-ari ay si Mr. X, hindi niyo pwedeng singilin ang corporation B, although ang may-ari si Mr. X din. Kasi ang corporation A ay may hiwalay yan na personalidad sa corporation B. Ganun yan. So, going back to this question ng ating subscriber, naka 10 years ka dito sa corporation A. Tapos, gusto mong i-recognize ng corporation B yung iyong tenure na 10 years in service. Now, binara ka nila, sinabi na magkaibang kumpanya kasi magkaibang pangalan.
tama yan. So, ang ibig sabihin lang, nung nilipat ka, hindi yan technically lipat in the context of our labor laws. Kasi pag sinabi mong lipat kasi, within the same company yan. So, kung halimbawa sa company A, may 10 departamento, no? Nilipat ka from Department 1 to Department 2. Ang tawag dyan, transfer. So, govern ng labor code yan. Pero kung ikaw ay napunta sa company B, hindi transfer yan. Okay? So, kayong mga nakikinig, kapag kasi nasabihan kayo ng mga kumpanya ninyo na lumipat kayo sa company B, ang ibig sabihin noon, pinuputol na nila ang relasyon ninyo sa company A. So magtanong agad kayo kung paano ang anong mangyayari sa inyong service. Gaya nito, dapat tinanong mo yan, ma'am, sir, kung ililipat niyo ako sa company B, anong mangyayari sa 10 taon kong serbisyo sa inyo? Kasi dapat kung alisin ka dyan, binigyan ka dapat ng separation pay, lalo kung redundancy ka, di 1 month per year of service. Kung retrenchment ka naman, 1/2 month per year of service. Maliban na lang kung magkaroon ka ng kontrata sa company B na kung saan si company B ay nare-recognize ang iyong 10 taon sa company A. Nangyayari naman yan na sabi ng company B, o sige, i-consider ko na naka-10 taon ka na sa akin. Pero pag walang ganong kontrata, talong-talo ka dyan. Kasi nabaliwala ang serbisyo mo sa company A ni separation pay, hindi ka man lang nabigyan. Okay, doon sa ating subscriber na nagtanong nito, if there's anything more na gusto mo pang maklarify sa akin, drop me a comment, no? And to those watching, if you found this video helpful, then just share this with your friends, your colleagues, or any person you think will benefit from this information. Again, thank you very much for watching, and I hope to see you in my next videos. God bless.